Medicine Convo with yours truly. So today, pag-uusapan natin yung health status and kasama ko ngayon tonight si Mama. Hi, good evening po. Please tell your name, Mama, and your age. I'm Marisa I. De La Torre. I'm 49 years old. So ngayon, kamusta naman yung health status mo? So far, so good. So, ngayon, ang ano ko lang ngayon sa health ko yung allergy ko. So, saan siya nagmula and kailan mo nalaman na meron kang allergy sa pagkain? Siguro, I think, nasa 1980s, mga ganun na year na nalaman ko na unang na-diagnose na may allergy ako sa mga malalansa like hipon, alimasag, bagoong, itlog, manok, yun. So, sa lahat ng mga pagkain na nabanggit mo kanina, ano yung pinaka madalas na tinatamaan ka ng allergy pag kinakain mo and ano yung pinaka grabing epekto? Usually, yung manok naman saka yung itlog hindi siya gaanong ano. Pero pag inaraw-araw mo yan, nagkaka-trigger na siya sa katawan ko. So, pag yun ang kinakain ko araw-araw, andyan na yung nangangate, then nag-i-start na siya nagra-rashes, namumula yung mukha ko, yung buong katawan ko. So, meron ka bang regular check-up and ano yung doktor na gumagamot sa allergies mo? Yung regular check-up ko, usually hindi naman siya regular, monthly, nagpapa-check up ako sa Jose Reyes. Tapos ang doktor ko doon, dermatologist. Sila yung nakakaalam kung anong klaseng allergies na meron ako. May tinetest sila na para matignan kung anong klase talaga yung allergy ko, kung may skin allergy ba, kung may skin asthma or allergy lang talaga sa pagkain. So tuwing nagpapa-check up ako sa dermatologist ko, laging nadadiagnose na sa lang talaga sa pagkain na malalansa. So yun sa mga pinaka grabe, yung talaga worst na mga pagkain like yung mga alimasag. Yun talaga ang hindi talaga siya pwede kong kainin. Hipon, na ganun. Yan yung talagang iniiwasan ko para hindi siya mag-trigger lalo sa katawan ko. So, may iniinom ka bang mga gamot or ointment na ginagamit? Meron akong iniinom na gamot, prescribed ng doktor, yung allergy, para sa kate yung loratadine o minsan na cetirizine. Tapos yung yung pamahit ko, yung betamethasone, then yung aking sabon yung kailangan mild lang, like Tender Care or Dove or Ivory. Kamusta naman yung nagiging epekto kapag umiinom ka ng gamot and nagpapahid ka ng ointment? Epekto nung pag-inom ko ng gamot, number one, syempre hindi ako mangangate. Hindi nagtitrigger yung allergy ko. Tapos, nakakaantok, nakakatulog ako. Kasi hindi ko nararamdaman yung kate. Then yung pagpahid ko naman ng ointment or cream sa part na tinutubuan ng allergy, hindi na siya hindi na siya nag-glow. Nag-iimpis na siya. From the start, para hindi siya mag-glow, mamaga, ini-start ko na siya para umiimpis na siya, hindi na siya nag-i-start ng rashes. Sa mga nabanggit mo kanina, so paano naman nakakaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay mo na meron kang allergy sa pagkain? Siyempre kapag nakakapekto sa pang-araw, siyempre pag nakakakain ka, nangangati ka. No? So hindi ka nakakapag-concentrate sa mga gawain mo. Siyempre number one, siyempre nakakaya kung saan ka mang punta, nangangati ka. Yun lang naman yung yung dinadayin ko yung nangangati ka. Tapos minsan meron kang times na biglang hindi mo alam kung ano yung klaseng kinain mo, meron palang something na inilagay na bawal talaga sa akin. That time na yun, a minute pa lang mamumula na yung mukha ko, nangangati na ako, yun. Yun yung medyo sa pang-araw-araw ko.
So, later, ma, is meron akong ipipresent sa'yo na pagkain which is healthy siya na hindi makakaapekto sa lahat ng mga allergies mo. eto na yung healthy food na ipipresent ko kay mama and papatikim ko sa kanya. So, this is called the cucumber salad with okra. So, ma, taste test. Lahat ba? Masarap siya. Healthy tong dishes na to. Healthy tong cucumber with okra. Cucumber salad with okra.
it takes like mixed blend, pinaghalong asim at tamis. This cucumber salad with okra is a health benefits. Maraming benepisyong ibinibigay o tinataglay sa ating katawan. Kaya, let's try this cucumber salad with okra. So, after ng interview natin kay Mama, let's have our generalizations or summit. Let's jump into it. So, my mama's full name is Marisa Aida Lataren. She is now 49 years old. Her current status is now healthy, but now she's often dealing with her allergies. So, around 1980s when she found out na meron siyang allergy. Her allergy causes some foods like shrimp paste,